Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan, sina San Cirilo, isang monghe, at San Metodio, isang obispo. Hilingin natin ang kanilang mga panalangin at upang tayo maging marapat, halin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong ang ating mga intensyon. Dasal natin ang mga OFW. Ng mga tumutulong sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay puspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasahang paninindigan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyan kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito ay iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang mabugso man ang malaking bahay di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos dumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabi mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang mga ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Papaano po ba kayo gumawa o magtrabaho? Nasisiyahan po ba ang ibang tao? Binibigay niyo po ba talaga ang best ninyo? Sa tindi ng competition ngayon sa pagnenegosyo at pagtatrabaho, laging may edge ang siyang maayos magtrabaho. Yun bang sa kanyang mga ginagawa ay mababawi mo talaga o higit pa ang worth ng ibinabayad mo? Halimbawa po, kumain ka sa isang restaurant, ang pagkain ay masarap ng talaga, mabait pa yung staff, malinis yung CR, maganda yung ambience. Nagpagupit ka, maganda na yung gupit mo. Malinis pa yung salon, malinis pa yung barberya, may masahe ka pa. O kaya nag-hire ka ng manager, ng operator, ng cleaner, ng driver, ng cook, etc. And then, maayos ng trabaho nito, may malasakit pa.
sa mga gamit mo, sa ari-arian mo, sa negosyo mo, maging sa pamilya mo. Aba, pag ganyan, sulit ang ibinabayad mo. Kasi naman, sa ganito, unang slide, ayan, nagtayo ng bahay si engineer. Ang tungkod ng second floor, parang tangkay ng tirador. Pangalawa, ayan naman, gumawa ng hagdan ang karpintero o ang arkitek. Paglabas mo, nandun ka na sa lababo mo ninyo. Pangatlo, ayan, sa gumawa ng CR, kailangan magtakip ka ng mukha mo kung ikaw ay pupupo. At yan, ay makikita mo sa reaksyon na agad ni ate kung nasisihan ba siya sa buhok niya. Pag ganyan, hindi ka na babalik sa mga gumawa niyan at hindi mo ire-recommenda yan. Kasi nga, hindi maayos ang trabaho. Sinabi ko po ito at napag-uusapan natin ito sapagkat isa sa mga nakapukaw ng pansin ko po sa ating narinig na ebanghelyo ay yung sinabi ng mga tao patungkol kay Kristo sa ating mabuting balita sa araw na ito. Sabi nila patungkol sa mga ginagawa ni Jesus at kay Jesus mismo. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Mas gusto ko doon sa English version sapagkat ang sabi doon, He has done all things well. Ibig sabihin, wala na ka nang hahanapin, wala kang maipipintas, walang kulang sa mga ginagawa niya. Yung sinasabing anong buti dito ng lahat ng kanyang mga ginawa, yung buti would refer sa lahat ng aspeto, sa tibay, sa ganda, sa pagiging maasahan, sa pagiging authentic at totoo na ginagawa ni Kristo. Kumbaga ang Diyos, kung gumawa, pulito. Because God does all things well. At tulad na lamang ngayon sa ating Ebanghelyo napakinggan, na sinasabing yung lalaking bingi at tutal ay inilayo muna niya sa karamihan. Bakit? Upang mas maiparamdam niya sa tao, personally ang kanyang pagmamahal. Hindi nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus for the sake na makapagpagaling lang, makapagpasikat lang. No, may concern siya talaga sa pinapagaling niya. Nag-engage talaga siya sa pinapagaling niya. Pinaparamdam niya talaga ang pagmamahal niya. In connection with this, sinasabing hinawakan pa ito ni Kristo na pwedeng hindi naman, di ba? Kasi makapangyarihan siya, ang kanyang salita, sabihin lamang niya, nangyayari niya. Bakit hinawakan pa niya? At may parang ritual pa siyang ginawa. Ang sabi dito, lumura siya, hinawakan niya o sinuot niya ang kanyang daliri sa mga tainga nito, hinipo ang dila nito, tumingala sa langit at nagbuntong hininga. Again, pwedeng hindi na ito gawin ng ating Panginoon eh. Ano ba itong uri ng ritual na ito? Well, pakatandaan po natin, ang kanyang pinapagaling ay bingi at total. I-emphasize natin yung pagiging bingi. Kinakailangan kahit pa paano ng binging ito na maramdaman o maintindihan kung ano yung ginagawa sa kanya. Sapagkat sa mga actions na ginawa na ito ng ating Panginoong Jesucristo, maliwanag na ito'y nasa proseso ng pagbibigay ng kagalingan sa Kanya. And of course, we have here yung kumpletong kagalingang binigay sa lalaking bingi at tutal. Sapagkat ang sabi dito ay, at nakarinig na siya, okay? Nawala na ang kanyang pagkautal. So dapat okay na yun eh. Dahil ang problema niya ay ang kanyang pagiging bingi at tutal. So solve na. And then, dinagdag pa dito na nakapagsalita na ng maliwanag ang tao, which would normally take some time. Kasi matagal siyang bingi. Kaya kailangan ng therapy, ng matagal mo ng pagkasanay o pagiging komportable sa mga narinig sa kapaligiran. Pero ibinigay na agad ng Panginoon sa kanya ang kumpletong kagalingan. Of course, not to mention, yung mga pagkakataong nagbibigay pa rin ng kapatawaran sa kasalanan ng Panginoon kung alam niyang ito'y kailangan ng kanyang binibigay ng kagalingan. So, you see, complete package. Ganon, wala ka nang hahanapin, wala nang kulang.
sa pagpapagaling ng ating Panginoon, sa mga ginagawa niya, sa pag-aayos niya ng dapat iayos. Because God really does all things well. Now at least, dalawang lesson ang pwede nating makuha mula sa katotohanan ito. Sa katotohanan maayos magtrabaho ang Diyos. God does things really well. Una ay, ang ganun din sana ang gawin natin. Ang ibigay din natin ang best natin sa mga ginagawa natin. Huwag tayong makontento sa okay na yan, ayos na yan. No. Ibigay natin ang talagang makakaya nating gawin. Meron pong expression sa Ingles na bloom where you are planted. Ang ibig sabihin, kung ihahalin tulad tayo sa halaman, wag lang daw tayong tumubo. Wag lang daw tayong mabuhay. Mamulaklak din sana tayo. Alam naman sigurado natin ang pagkakaiba at least sa itsura ng halaman na may bulaklak at sa halaman na walang bulaklak, di ba? Mas maganda, mas makaaya-aya sa paningin yung halaman na may bulaklak. At ganun din dapat ang ating buhay. Hindi tayo dapat basta mabuhay na gumagalaw at humihinga lang. Dapat tayo mabuhay ng totoong may buhay, lively, effective, inspiring, upang makapagbigay din tayo ng buhay sa iba. Hindi po tayo binuhay ng Panginoon para magparami at manggulo lamang sa napakarami at magulo ng mundong ito. May mission tayo, and I believe God expects us to fulfill our mission really well. Yung hindi lang ako maging pare, hindi ka lang maging doktor, engineer, nurse, teacher, empleyado, at yung hindi ka lang maging magulang, maging anak, maging kapatid, maging ina, maging ama, maging kaibigan, kundi yung maging mabuti at epektibo rin tayo. Sino man tayo, nasaan man tayo, ano man ang meron tayo. Remember that God told us to be perfect as He is perfect. So we should always strive and work for excellence. Besides, heaven is the best. And so I don't think heaven will also be for people who are not giving and doing their best. Secondly, kung hindi pa man maayos ang buhay natin, kung meron pa man tayong mga suliranin, kung meron pa man tayong mga dreams na gustong marating, kung meron pa man tayong mga problema sa pamilya, sa kalusugan natin, yung katotohanan ang Diyos ay nagtatrabaho ng maayos. Dapat panghawakan po natin yon at angkinin po natin na tayo rin ang ating buhay ay ayos ng Diyos. Sa lahat nga naman po na gustong iayos ng Diyos, ang buhay natin ang pinakagusto niyang iayos. Ngayon, kung hindi pa talaga ayos, so ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos. May mga ginagawa at pinaplano pa ang Diyos. Maaaring, yes, indeed, sa kabila ng mga pagsisikap natin at sa kabila ng pagpapakabuti, pagdarasal natin, hindi pa rin natin makuha yung minimithi natin, yung pinagdarasal natin. But then, tandaan po natin na hindi ibig sabihin noon, hindi na i-fulfill ng Diyos ang pag-aayos na sa buhay natin. Tandaan natin na mayroong ibang paraan ng Diyos, mayroong ibang timetable ang Diyos. Basta ang mahalaga, maniwala tayo na ang lahat sa ating buhay ay iaayos ng Diyos. Sabi po sa Psalm 138 verse 8, the Lord will fulfill His promise for me. Or the Lord will fulfill His purpose for me. Paniwalaan po sana natin ito upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Ano man ang mga naranasan nating mali, kulang, o problema pa. Hindi pa tapos ang Diyos. Iayos pa ito ang Diyos. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos. Alam niya ang dahilan ng pagod ko, ng luha ko. Kung ako'y magtatapat, alam niya ang pangangailangan. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mong magtiwala sa kalooban mo, sa paraan mo at sa panahon mo. Sa mga pagkakataong nakikita at nararamdaman namin hindi maayos ang buhay namin, ang bayan namin, ang lipunang ginagalawan namin. Tulungan mo po kaming magwawala ng pag-asa na gawin pa rin ang mga dapat naming gawin. Lumaban pa rin kami, umasa pa rin kami, gawin pa rin naming magpakabuti. At umasa pa rin kami na balang araw ang lahat, sabi nga nila, ay will fall into its proper places. Magkakaroon ng kahulugan ng lahat, maayos din ang lahat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, iaayos niya ang buhay mo. Kung naayos niya ang mundo, bago pa man likhain nito, aayusin ang kayang ayusin ang buhay mo. Kung lalapit kay Jesus, sa iyo, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noon sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, Diyos, at alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Tinapay at alak ay basbasan
upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tangkilikin mo ang mga alay ng iyong bayan sa paghahain ngayong sa sina San Metodio at San Cirilo ay ginugunita at pinararangalan upang ang mga ito ay malakipan ang iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan na tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bago
ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya, upang purihin siya, upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan ay maging tulong nawa sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo o aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong. Maraming pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord,
for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.